Amen. Sa oras pong ito, tayo po darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purin po ang ating pinakamamala po ng God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwala at pagdakila, karangalan sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ating pinakamamahal na po ng Kristo. At nagpapabot din po kong dobleng pagalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng aming beloved pastor, magandang gabi po sa inyo. At patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. At sa lahat po ng ating mga minamahal, mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, makapatira natin sa Metro Manila, makapatira sa Ibayong Dagat. Sa lahat po na naabot po ng ating pong banal na programa sa ating mga minamahal makapatira dito po sa Olongapo City, mga minamahal, magandang gabi po sa inyo. At tayo po'y panandali ang manalangin upang minsan pa pagpalain at langisan ng Diyos ang ating pong mga salita ng Diyos natin mapapakinggan. Tayo po'y manalangin muna mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po namin ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, mga pagkakasala. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, linisin mo ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita at idinadalangin po namin. Langisan mo po, Panginoon ng mga salita. Kayo po maglagay ng mga salita mo sa aming bibig saga ng amin, wala po kami magagawa. At idinadalangin po namin, malapang bigyan mo ng pananampalataya, mga nanonood, mga nakikinig, lalo na po ang mga may sakit, may makaramdaman, magimala po kayo. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal pa naman minamahal, kain libuksan natin ang ating mga pambungad na talata dito sa Epeso, Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 10. Dito po sa aklat ng Epeso, Kabanata po 2, ang talatay 5 hanggang 10. Bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating makasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating we say by grace what it means. Tayo naligtas sa biyaya. Naligtas tayo sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito? Dito po maminamal, marami pong hindi nakakaintindi ng mga katagang ito, maminamal, yung katagang grace. Ano ba ibig sabihin nito? Kaya nga meron pong mga mananampalataya ngayon sa isang sekta na once you save forever. Kasi nga, naligtas daw tayo sa biyaya. Naligtas tayo sa pananampalataya sa pamagitan ng biyaya, sabi rito maminamahal. Kaya nga, ang pagkaintindi nila, once na sila po ay ligtas na, hindi na raw pwedeng agawin yung kaligtasan kahit sila po ay magpakalunod na sa kasalanan. Ngayon, maminamal, gusto ko pong ipaunawa sa inyo, maminamal, na ano bang ibig sabihin nitong grace? Ang grace, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, yung pong God demand perfect obedience but we fail. Yung ang Diyos, mga minamahal, hinihingi po yung perfectong pagsunod. Yung ating lubusang pagsunod, pero para tayo maligtas, pero hindi natin mga minamahal na ibigay. Kaya nga sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo mapapahamak. Hinihingi ng Diyos yung obedience, yung pagsunod. Gaya ng mababasa po natin sa Mateo 16 o 19, talatang 16 hanggang 19. Isang taong ubod ng yaman, maminamahal,
yung the rich young man. Lumapit sa mahal na Panginoon. Alam niya, maminamal na ang kanyang kayamanan ay walang kabuluhan. Pero ang gusto niya, maminamal, magkaroon siya ng buhay na walang hanggang sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, ayaw niya maminamal ng mahirap na buhay. Gusto niya maganda, masagana ang buhay niya dito sa lupa. At the same time, pagdating niya sa kabilang buhay, pagdating sa langit, ay gusto niya pa rin ng magandang kalagayan doon sa langit. Kaya nga lumapit sa mahal na Panginoon. Basahin po natin Mateo 19, talatang 16 hanggang 19. Mga minamahal, ang hinihingi ng Diyos ay perpektong pagsunod. Sabi, kung gusto mong maligtas, kung gusto mong mabuhay, sabi rito, mga minamahal, sundin mo ang mga utos. Basahin po natin ang Mateo 19:16 hanggang 19. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanatang 19, talatay 16 hanggang 19. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin-alin? At sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina at iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Maminamahal, ang Diyos ay humingi ng tinatawag na perfect obedience. Yung pagsunod. Amen. Pero gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. Sabi ng Roma, Kapitulo 3, talatang 10, ang lahat ay nagkasala nga. Ang lahat ng tao, maminamahal, ay hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Nagkasala. Pero, maminamahal, dahil sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, gaya ng mababasa po natin sa mga talata, maminamahal, nasa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo, tayo po, maminamahal, ay nakatanggap ng katwiran. Tayo po, maminamahal, ay nagkaroon ng kaligtasan dahil po sa pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. God demand perfect obedience, but we failed. Tayo'y bigo. Hindi po natin kayang ibigay yung hinihingi ng Diyos, yung pong perfectong pagsunod. Pero ang biyaya ng ating mahal na Panginoon, dahil sa biyaya ng ating mahal na Panginoon, maminamahal, tayo po, mga minamahal, ay inaring ganap, tayo po, maminamahal, ay naging matuwid dahil sa ating pananampalataya sa mahal na Panginoon Kristo. Sabi nga ng Roma, kung mababasa rin po natin ng Roma, Kapitulo 5, talatang 12, at talatang 19, sabi diyan, maminamahal, na sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, ang lahat ng tao ay naging makasalanan at dumanas ng kamatayan. Ngunit, sa pamagitan ng pagsunod din ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao, ang lahat ng tao ay naging matuwid. Ibig sabihin, dahil sa pagsunod ng mahal na Panginoon, tayo po, maminamahal, ay nakasunod na rin. Amen. Tayo po ay nakasunod na rin. Basahin natin, Roma, Kapitulo 5, talatang 12, talunan 19. Mamaya balik natin sa talatang 1. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 5, talatay 12, talon ng 19 at balik ng 1. Kaya kung paano nasa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Talon ng 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Iano ng 1, itaas ng 1. Yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng biyaya, maminamahal. Yes. Hinihingi ng Diyos ang tinatawag na kumpletong pagsunod, ngunit hindi po natin maipagkaloob. Hindi natin maibigay. Kaya nga ito pong dayang rich man na lumapit sa ating mahal na Panginoon, palibasa bigo siya, hindi niya maipagkaloob. Sabi ng Biblia, maminamahal siya tumalikod, maminamahal na lumayo sa ating mahal na Panginoon. Kasi sinabi ng mahal na Panginoon, mas magaang pa na pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa ang mayaman na papasok sa kaharian ng langit.
Kasi hindi maibigay. Pero tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng tao po, hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Hindi lamang itong young rich man. Lahat ng tao, kung mababasa nyo po rito sa Roma Kapitulo 3, talatang 22 hanggang 25, sabi po rito, mga minamahal, sabi rito sa Roma 3:22, sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa lahat ng mga nagsampalataya ay sapagkat walang pagkakaiba. Basahin po natin, maminamal, kindly, simulan natin sa verse 10 muna. Tapos talo ng 22 hanggang 25. Dito po siya, simulan natin sa verse 10. dito po siya kalit ng mga taga-Roma, Kabanatang 3, talatay 10, talo ng 22 hanggang 25. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Talo ng 22, sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo o Hesus Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kalwalatian ng Diyos, palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Dito sa 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Amen. Yan pong ibig sabihin ng biyaya, maminamahal. Amen. Ang sabi ng banal ang salita, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. Ang lahat ay nagkasala nga. Yan ang ibig sabihin, maminamahal, ng biyaya. God demand perfect obedience, but we failed. Hindi maibigay ng tao. Kaya nga sabi, walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Walang nakasunod sa kalooban ng Diyos, maminamahal. Sabi, walang nakaabot. Sabi ng Romans 3:23, walang nakaabot sa kalatian ng Diyos. Pero sabi ng verse 22, sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sa lahat ng mga nagsampalataya ay walang pagkakaiba. Ibig sabihin, walang pagkakaiba yung nakasunod ka sa buong kautusan ng Diyos at yung ikaw ay sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Walang pagkakaiba. Para ka na rin nakasunod sa buong utos ng Diyos kung ikaw ay sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo. Yan ang ibig sabihin ng walang pagkakaiba. Yung mga gustong sumunod sa utos ng Diyos sa pamagitan ng kautusan at ang mga taong sumampalataya kay Kristo ay naging matuwid dahil sumampalataya kay Kristo, wala raw pagkakaiba. Pareho lang. Pareho lang naging matuwid. Pero mga minamahal, sa mga nais makasunod sa buong kautusan, sabi ng Biblia, hindi sila nakaabot sa kalatian ng Diyos. Hindi nakaabot sa kalatian ng Diyos. Pero sabi rito, palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Sabi ng 25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubag loob sa pamagitan ng pananampalataya na sa kanyang dugo upang maipakilala ang kanyang katwiran at dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Ibig sabihin, pag sumampalataya na tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo, sabi ng Biblia, maminamahal, na hindi napapansinin ng Diyos ang ating mga nagawa noong mga nagdaang panahon. Yan ay dahil sa pagpapahinuhod ng Diyos. Amen. Yan pong ibig sabihin ng grace. God demand perfect obedience, but we paid. Pero ipinagkaloob ng ating mahal na Panginoong Kristo dahil sa kanyang pagsunod. Dahil sa pagsunod ng mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, tayong lahat ay naging matuwid sa harapan ng Diyos para rin tayong nakasunod. Kaya nga sabi, yung nakasunod sa buong kautusan at yung nanampalataya kay Kristo ay wala rin daw pagkakaiba. Naging matuwid din tayo sa harapan ng Diyos para rin tayong nakasunod sa kalooban sa buong kautusan ng Diyos. Yeah. Kasi sabi ng Biblia, kung mababasa po natin Hebrews 5:9, sabi, nang siya ay napaging sakdal, siya'y gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsasampalataya sa Kanya. Ang gagawin na lang natin ay sasampalataya sa Kanya. Susunod tayo sa utos o sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hebrews 3:9 at sa mga gawa 13:39, basahin natin mga talata. Dito po sa kalat po ng Hebreo Kabanatang 5, talatay 9. Sabi dito,
Hebrews chapter 5 verse 9, at nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa kanya. Dito sa aklat po ng Acts chapter 13 verse 39. Dito po sa Acts chapter 13 verse 39, sabi po dito 39, at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay naaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aaring ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Yan po ang unang kahulugan ng biyaya. God demand perfect obedience, but we failed. Hindi na ipagkaloob ng tao. Pero sabi ng Biblia, dahil sa pagsunod ng isang tao, tayong lahat ay naging matuwid. Yes. Dahil sa Diyos na nagkatawan tao. Ibig sabihin, mga minamahal, ibinigay ng mahal na Panginoon, maminamahal ang pagsunod na yan upang tayo po, mga minamahal, ay ariing ganap para tayo maging matuwid. Siya na ang gumawa, maminamahal, ng pagsunod sa kautusan. Sabi nga ng Mateo 5, talatang 17, sabi ng mahal na Panginoon, na parito ko, hindi para sirain ang kautusan, kundi para ganapin. Yes. At nung ito'y ginanap niya, maminamahal, sabi ng Banal na Kasulatan, tayong mga sumasampalataya ay ariing ganap dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, para rin po tayo ang nakasunod. Sabi rito, at nang siya'y mapaging sakdal, siya ay gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga magsisitalima sa Kanya. Ano po yung inuutos niya? Sumampalataya. Sabi sa pamagitan, tayo'y naligtas sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Kristo. Yan po ang unang kahulugan ng grace. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Pangalawang kahulugan nito, maminamahal, God demand perfection. But we are all frustrated and disappointed. Hiningi ng Diyos yung perfection, yung talagang pagiging sakdal ng tao para makarating sa langit. Pero maminamahal, tayo po ay bigo. Tayo po ay disappointed. Tayo po ay frustrated. Hindi natin maibigay. Hindi tayo makapapasok sa langit dahil ang makapapasok sa langit ay perfecto. Amen. Sabi ng Isaiah 57 verse 15, ang langit po ay isang napaka-perfectong lugar. Isang napaka-banal, isang sakdal na lugar, maminamahal. Kaya nga, ang makapapasok lamang doon ay mga perfecto. Sabi ng Job 13 verse 16, sabi ng Job chapter 13 verse 16, walang sino man maminamal na hindi banal ang makakapasok sa karya ng langit. Ang makakarap sa kanya, walang makakarap. Pero sabi ng Banal na Kasulatan, dahil po maminamal sa ating mahal na Panginoong Kristo, tayo po'y aariing sakdal, magiging sakdal tayo dahil po sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga inutos dito ng mahal na Panginoon, maminamal, kayo'y magpakasakdal sapagkat ako ang Diyos ay sakdal. Amen. Kayo'y magpakasakdal. Sabi ng Mateo 5, talatang 48, God demand perfection, but we are all frustrated and disappointed. Hindi natin maibigay. Hindi natin maipagkaloob sa Diyos yung tinatawag na perfection. Kaya nga, nobody's perfect. Meron tayong mga bukang bibig na nobody's perfect. Pero, mga minamahal, dahil sa ating mahal na Panginoong Kristo, tayo po, mga minamahal, ay naging sakdal. Amen. Magiging sakdal tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Basahin muna natin mga talata, mga minamahal. Kindly, buksan muna natin ang Mateo 5:48 tsaka Job 13:16. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Mateo chapter 5 verse 48. Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Dito sa Job chapter 13 verse 16. Sabi dito, ito man ay magiging aking kaligtasan sapagkat ang isang di banal ay hindi makakaharap sa kanya. Amen. 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 Ito man ay magiging kaligtasan sapagkat ang hindi banal ay hindi makakaharap sa kanya. Yes. Kaya nga sabi ng Biblia, be ye perfect. Be ye therefore perfect even as your Father which is in heaven is perfect. Ibig sabihin, walang makapapasok sa kanyang langit na hindi perfecto. Paano yan? Sabi ng Biblia, nobody's perfect. Walang matuwid, walang kahit isa. Lahat, maminamal ng tao ay may kapintasan, walang perpekto. Pero dahil sa pananampalataya natin sa mahal na Panginoong Kristo, maminamahal, tayo po
ay maliligtas. Nung unang panahon, maminamahal, mga ilang tao lamang po ang mga perpekto. Katulad po, maminamahal ni Noah. Nung nilipol ng Diyos, maminamahal ang buong sangkalupaan ng buong tao sa buong mundo. Siya lamang po naligtas at ang kanyang pamilya. Dahil sa pagiging sakdal ni Noah, maminamal naligtas ang kanyang buong sambayan. Pati ang kanyang pamilya naligtas dahil siya'y lumakad na sakdal sa harapan ng malapang. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 9. At nung kapanahunan po ni Daniel, siya'y lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos. Nung panahon ni Job, lumakad silang sakdal sa harapan ng Diyos. Sila lang mga minamal ang mga tao na naging sakdal, ilang piraso lang. Sila lamang po ang pwedeng pumasok sa kanang langit. Pero dahil sa biyaya, dahil maminamahal sa biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay nangaligtas dahil sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan ang ibig sabihin ng grace. Kasi nung unang panahon, kung mababasa niyo, Ezekiel 14:14, sabi rito, kahit nandun si Job, kahit nandun si Daniel, kahit nandun ang mga matutuwid na tao, mga sakdal na tao sa lugar na yan, sila lamang ang maliligtas. Yung mga taong hindi sakdal, yung mga taong makasalanan, mapapahamak sila kapag dumating ang hatol ng Diyos, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagat lahat ng mga taong sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay magiging sakdal. Amen. Kung tayo po, maminamahal, ay magbibigay ng pananampalataya, magbibigay po tayo ng panahon na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Basahin natin yung Ezekiel, maminamahal, 14, talatang 14. Dito sa aklat ng Ezekiel chapter 14 verse 14, bagaman ang tatlong lalaking ito na si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Amen. Yan yung mga sakdal ng unang panahon, maminamahal. Si Noah, si Daniel, at si Job. Sabi ng Banal na Kasulatan, siya'y lumakad ang may sakdal na puso sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero nabasa po natin mga minamahal na kahit naroon, maminamahal ang tatlong matutuwid na taong ito, hindi po sila maliligtas ang mga tao dahil sa pagiging sakdal ng mga taong ito. Kahit naroon, maminamal si Daniel, nandun si Job, nandun si Noah, maminamal, sabi, hindi pa rin maliligtas ang mga tao, maminamal. Ang maliligtas lamang ay ang tatlong taong ito kapag dumating ang hatol ng Diyos. Pero ang biyaya ng mahal na Panginoon, kung tayo'y sasampalataya sa ating mahal na Panginoon Kristo, tinanggap na po natin ang kaligtasan. Amen. Sabi rito sa Colossians, Kapitulo 1, talatang 13 hanggang 14, tinanggap natin ang kapatawaran ng ating kasalanan, tinanggap natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa sa pamagitan ng kanyang dugo. At ang sabi, tinanggap po natin, maminamal, yung salvation now, but perfect later. Matanggap po na natin ang kaligtasan at pag tayo po ay nakatanggap na ng kaligtasan sa pamagitan po ng biyaya, mga minamahal, sabi, diyan po tuturuan na tayong lumakad ng sakdal sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng mga taong lingkod ng Diyos na nangangaral ng matuwid, nangangaral ng tunay na ebanghelyo ng salita ng Diyos. Basahin natin Colossians 1:13 hanggang 14 at talon natin ng 22, talon ng 28. Dito sa aklat po ng Kolosas, kabanatang 1, talata po'y 13 hanggang 14, talon ng 22 at 28. Sa 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. 14, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Talon ng 22, gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laban sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Talon ng 28, na siya naming inihahayag na pinaalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang mahiharap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen. Amen. Yan po, maminamal, napakagandang biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yes. Ginawa niya muna tayong banal. Sabi, tayo po, maminamal, ay pinagkasundo ng mahal na Panginoon.
Tayo po ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya na patawad ang ating kasalanan. Sabi na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak, na siyang kinaroroonan ng katubusan ng ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. At ang sabi po rito, na dahil sa kanyang kamatayan, mga minamahal, tayo po ay naiharap ng mga banal, walang dungis, walang kapintasan sa harapan niya. Amen. Naging banal tayo, naging walang dungis, naging sakdal tayo sa harapan ng Diyos dahil sa kamatayan ng mahal na Panginoong Kristo. Kaya ang nangyari, mga minamahal, sabi nga ng 28, ito yung salvation now, but perfection later. Ibig sabihin, maliligtas muna tayo, gagawin muna tayong banal ng mahal na Panginoon, tapos habang tayo po yung naglilingkod sa mahal na Panginoon, tsaka tayo tuturuan ng mga lingkod ng Diyos, ng mga mangangaral ng salita ng Diyos, paano tayo lalakad ng sakdal sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabi rito, sa Colossians 1:28, na siya naming inihayag na pinaalalanan ng bawat tao at tinuturuan ang bawat tao ng buong karunungan upang mahirap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao.